Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago po tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang ating content na nagmula sa katanungan ni Diosdado Apias. Hindi pala. Sorry. Ang ating content ay nagmula sa katanungan ni Alex Villarante. Okay. Ang sabi niya, Sir, paano mag-zero ng red dot sa baril kung wala ka sa firing range? Malayo kasi firing range dito sa amin. Thank you. Okay, madali lang sagutin yan. Yung mga magsisiro ng kahit yung sa mga rifle, kahit yung sa mga pistol, basta red dot. Okay, so bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo ay umabot na sa 45,400 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pagsishare at paglalike ng ating mga videos. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo sa ating revenues. Kung saan yung ating mga kinikita sa ating YouTube channel ay tinutulong natin para sa mga estudyante natin na ating mga beneficiaries. Meron po tayong 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Kaya't maraming salamat sa hindi pag-skip ng mga ads. At lalo tigit maraming salamat doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. At nakatulong din yan para sa ating mga mag-aaral na kanilang mga pambaon. Kaya maraming salamat kay Aljon Dating at kay Jobet Francisco ng Teresa Rizal. Okay, at ngayon din maraming salamat kay Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating premiere videos. Thank you very much, sir. Malaki na itulong mo sa ating mga estudyante na naibili natin ng school supplies at nabigyan din natin ng mga pambaon. Okay, ang Panginoon ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan. Sana marami pang gumaya sa inyo para marami pa rin tayong matulungan. Okay, pumunta na tayo sa katanungan ni Alex Villarante. Ang sabi niya ay, paano mag-zero ng red dot? Kung hindi mo kung wala ka naman sa firing range, siyempre hindi mo matitesting, hindi mo mapuputok. Okay, simple lang yan. Yung mga red dot, yung mga kagaya nito. Okay, at yung mga pistol din, pwede rin. So, unang-una, ang kakailanganin ninyo ay isang vice. Okay. Bala na kayo kung wala kayong vice, mag-improvise kayo dahil ito ang napaka-importante. Kinakailangan ang inyong baril ay nakagato, hindi gagalaw. Okay, dahil hahanapin natin ang pagsisiro ng red dot. Okay, so igagato muna ninyo yung baril, maging yan man ay rifle, maging yan man ay pistol, dapat yan ay nakagato. Okay, gagato ninyo ng ganyan yan para yan ay hindi gagalaw. Okay, siyempre, alalayan ninyo yung paggato, baka naman sobrang higpitan ninyo at mapisa naman yung inyong mga baril, alalay lang yan. Ang importante niyan, hindi yan gagalaw. Yan. Okay, hindi nagagalaw yan. Okay, di nakagato na yung baril ninyo na ganyan. Siyempre, may front sight at rear sight pa rin yan. Okay? Ngayon, sisilipin ninyo yung front sight at rear sight. Titingnan ninyo kung saan, hanapin ninyo yung zero. Okay, hanapin ninyo yung zero ng front sight at rear sight. Ngayon, tatandaan ninyo kung saan yung zero nun. Kung yan ba ay bato o anong kulay yan. Ito, ginagawa ko ito nun kahit na ako nasa Saudi pa. Okay, pag mga rifle, itatapat ko sa malayong sa bintana. Iano ko doon sa labas. Hahanap ako doon ng kahit anong matatamaan nitong front sight at rear sight alignment. Okay, halimbawa, yan ay tumama doon sa isang kulay. Kahit ano yung tinamaan na yan. Yun na yung yun na yung zero niyan. Basta yan ay naka front sight, rear sight alignment. Siyempre, alam naman natin yung alignment ng sight niyan. Okay, ito yung front sight, ito yung rear sight, saan tumama yan? Okay, kahit anong tinamaan yan, hindi mo naman ipuputok yan wala naman bala yan
hahanapin mo lamang yung zero niyan. Okay, siyempre, gagalawin mo yan para may ano mo, halimbawa gusto mo ay sa 50 meters o sa 100 meters, kakalkulahin mo yan kung kagaano kalayo yun. O, halimbawa, tumama yan doon sa ibang building, wag mo lang ilalabas. Dahil baka mapagkamalang kang ikaw ay sniper. Wag mo lang ilalabas. Itatago mo rin siyempre. O kung nasa bakuran ka man ninyo, ay di bala ka nang maghanap doon. O kung nasa bukid ka, o itapat mo doon sa kahit anong puno, lagyan mo ng marka yung puno, doon mo itapat yung zero ng iyong site. Okay? Kung nasa loob ka naman ng subdivision, wag mong itutok sa iyong kapitbahay, itutok mo sa mga pader, baka mapagkamalang ka, may tawag ka na baka ikaw ay napagkamalang may ini-snipe ka. Ingat ka rin. So, yun lamang ang wala ka nga sa firing range, hindi mo yan ipuputok, walang bala yan. Basta silipin mo yung front at rear sight, kamukha nito, ayun, tumapat doon. Yun. Tatandaan mo kung saan nakasiro yan. Pagkatapos, pag nakuha mo na yung aiming point niyan, yung yung tinatawag na aiming point, kung saan tumama yung front sight and rear sight alignment mo. Ayun ang aiming point, di may marka na yon. Halimbawa, tumama doon sa isang buko ng puno o doon sa pader na may kulay, kung ano man yung, basta may aiming point yan, yung inyong front sight at rear sight alignment. Ngayon, nakuha na ninyo. Saka ngayon ninyo ilalagay ang inyong red dot. Yan. Saka ninyo ngayon ilalagay ang inyong red dot. Ganyan. Baliktad. Lalagay na ninyo yung inyong red dot. Yun. At pag nailagay na ninyo yung red dot, makikita na ngayon, pag sinilip ninyo at ninyo, yung makikita na ninyo yung red dot ninyo, malayo. I-adjust na ngayon ninyo yung up at saka yung windage. Ha? Yung up and down, saka na ninyo i-adjust. Ayan o. Ayun. Ang importante, hindi ito nagagalaw, ha? Hindi ito nagagalaw. So, makikita ninyo yun. Ay, nandun pala. O, malayo. Mataas. O, di bababa ninyo ngayon. Bababa ninyo. O, sisilip ulit kayo. Ay, nasa kanan. O, ikakanan ninyo. At itatapat na ninyo yung red dot kung saan tumama itong front at saka rear sight. So, ganun lang kasimple. Hindi na ninyo kinakailangan pumutok. So, pwede na rin ninyo, kung gusto ninyong tanggalin uli yan, matatanggal naman ninyo uli yan. Okay, so ulitin ko lang. Ganito palang kabit nito. Sorry. Ay, baliktad. Ganun lang. Halimbawa, itong isa ring ito. Ito. Ganun din yan. Halimbawa, ito naman. Pwede nang sisilipin ninyo ganun. Ayun, doon nakatama. O, kakabit naman ninyo to. Kakabit naman ninyo to. Ayan. Siyempre, pag kinabit ninyo yan, higpitan ninyo yan. Higpitan ninyo, kukuha rin kayo ng panghigpit. Okay? Para yan ay nakapirmi. O, higpitan ninyo. Basta ang importante niyan ay hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw yung baril. Naka-steady yan. Yan, mahigpit na. Ayun, malayo. Saka ninyo ngayon i-adjust yung up and down. So, ganun lang yan ganun lang yan kasimple at kadali. Kahit yan ay pistol
o yan man ay rifle, ang importante, naka-vice yung inyong baril. Naka-stationary, naka ano. Kung wala kayong vice, mag-DIY kayo, mag-improvise kayo kung ano ang pwede ninyong magamit para hindi gumagalaw yung baril ninyo. Okay, so yan, ganun lang ka-simple yung katanungan at kung may alam pa kayong ibang pamamaraan, ay di i-ano din ninyo, i-comment din ninyo para matutunan din natin. So far, ito ang alam ko. Okay. Ano rin, pero dapat, siyempre, yung front sight at rear sight mo, nakasiro na yan. Lahat naman ng baril ay may front sight at rear sight. Okay? Nakasiro na yan, yung front sight at rear sight mo. Yun ang importante dyan. Dahil kung hindi nakasiro ang front sight at rear sight mo, ay hindi rin nakasiro ang iyong, hindi rin magiging zero ang iyong red dot. Okay, so lahat naman ng factory na na galing sa factory ng mga baril, yan naman ay nakasiro dahil tinesting nila yan. So ayun lang ang masasagot ko sa inyo kung paano ang dapat na pag zero ng red dot nang wala kayo sa firing range na hindi na kinakailangan pumutok. Okay, so sana may natutunan din kayo at babasahin ko lang yung ating community spotlight. Sa ngayon ay nagbago na yung ating community spotlight. As ang ating community highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Durandi Pilotero, meron kang 40 engagement. Shout out kay George may underscore George Geographic, meron kang 19 engagement. Shout out kay Norman Paul, meron kang 49 engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. At shout out kay Rinaldo Arsenio, meron kang 71 engagement. Okay, mag-share lang at mag-like, mag-comment sa ating mga mga videos para mapasama kayo sa community spotlight. Hindi po tayo na-stress. May sabi na stress tayo sa mga baser. Hindi po tayo na-stress. Tayo po ay natatawa. Natatawa na lamang sa mga baser. At wala namang kwenta ang ating ang pelikula pag walang kontrabida. Natural po yan. So, God bless sa inyo lahat. Kasama na mga baser. At doon sa mga hindi naniniwala sa atin, nasa sa inyo na yan. Kung hindi ninyo ako paniniwalaan, hindi ko kayo pipilitin na maniwala sa akin o kung ano man yung akin tinuturo dito na aking kino-content. Ang mahalaga ay marami naman ang natutuwa sa ating paggagawa ng pagtuturo dito sa ating YouTube channel. Okay, at shout out sa mga kababayan ko sa aming nayon sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Kung kayo ay mapasyal sa aming bayan, sa Albaris Street, sa dati kong machine shop, meron na kami diyang bagong Papa Burgers sa Albaris Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. At sa halagang 40 pesos, buy one take one at mapapaburger kayo sa sarap. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all.